parable, and this parable, mga kapatid, is concerning a widow and a judge. And Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Yung palakpak naman ng buhay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Our God listens. Ang ating Diyos, mga kapatid, ay nakikinig sa pananalangin ng kanyang mga minamahal na sumasampalataya sa Kanya at naniniwala sa Kanya. This particular parable, mga kapatid, in order to fully understand this parable of the persistent widow, we must understand its two key characters, the widow and the judge, in their first century setting. Upang ating maunawaan ng mas maliwanag ang kwentong ito na kwento, mga kapatid, sa Gospel, mga kapatid, of Luke, kailangan pag-aralan po natin ano pong ibig sabihin, mga kapatid, ng kalagayan ng widow o bao o balo o byuda noong unang panahon kumpara sa panahon natin ngayon. Now, mga kapatid, persistent po ang widow na to. Ang widow na to, mga kapatid, o ang bao, ang byuda, o ang balo, ang tawag po ng Bible, ay siya po ay humihingi ng yung fairness o yung patas na trato sa kanyang mga karapatan and accountability. Rightful treatment, mga kapatid, from an adversary. She was under attack. Siya po ay inatake ng kanyang kaaway at dahil dito, araw-araw niyang pinupuntahan yung tagahatol o yung judge doon sa lugar nila at hindi pa nga natapos yung pagbisita niya doon sa tagahatol, ay balik na naman siya ng balik at ang sabi niya, "Give me justice. Avenge me from against my adversary." At siya po, mga kapatid, widows, mga kapatid, are defined as women whose husband have died and who have not remarried. Ang mga bao o balo ay mga single na po sila dahil namatay po ang kanilang asawa at hindi na po sila nag-asawa muli. And they are vulnerable. Sila po ay nasa mahinang lugar, mga kapatid, o grupo, facing discrimination, reduced access to resources, and sometimes loss includes loss of homes and inheritance or in developing regions. Frequently, mga kapatid, overlooked by policies and society, making them an invisible group. Ito po silang mga widow ay ang tawag po ay invisible group sa society dahil hindi po masyado nabibigyan ng pansin at sila po, mga kapatid, ay lubhang nakalimutan ng nakararami. In first century, mga kapatid, widows are often marginalized and vulnerable, lacking legal standing, social protection, mga kapatid, and financial support. In other words, helpless. Everybody say helpless. Wala silang magawa, wala silang kaya, kailangan sila suportahan, and yet, when the widow is at need, the Bible is replete in handling and providing for them. Bagamat ang gobyerno nung panahon na yon, tila napabayaan ang mga bao, itong mga byuda na iniwanan, mga kapatid, ng kanilang mga anak at ng lipunan, ang Biblia po, mga kapatid, ay meron pong probisyon para sa kanilang pag-upkeep at pag-aalaga sa mga taong tulad ng mga wala na pong asawa na mga kababaihan. Learn, sabi ng Isaiah 1:17, learn to do right, seek justice, encourage the oppressed, defend the cause of the fatherless, plead the case of the widow.
So first, in Isaiah, chapter, Isaiah 1:17, sinabi po, mga kapatid, ng Biblia na bantayan at ayudahan at tulungan ang mga tao, mga kapatid, na mga wala pong magulang, mga ulila, at ganun din ang mga bao o balo o mga byuda. Now, sabi naman po sa Bagong Tipan, mga kapatid, James 1:27, meron rin pong sinabi. Pero sabi po sa Isaiah 1:17 sa Tagalog, mga tuto kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila at isang alang, isang galang ninyo, ang babaeng bao. Alalayan, no? Bigyan ng tinatawag na tulong, plead for their cause. In James 1:27, sinabi po rito, religion that God, our Father, accept as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in distress. So hindi po nagpabaya ang Panginoon sa mga bao at sa mga ulila, mga kapatid. In this case, mga kapatid, in James 1:27, sabi po sa Tagalog, ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po pinababayaan ng Diyos ang mga kawawa sa lipunan, sa madalit salita. At mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng persistent, mga kapatid? Resolute, relentless. Ito po ay tenacious or steadfast. Kumbaga sa Tagalog, tuloy-tuloy o matyaga o mapilit at masugid. Yan po yung ugali nitong babaeng ito nung siya ay nagkaroon po ng problema at kailangan niya ng hustisya at siya po ay mapilit na lumapit sa isang tagahatol o huwes o hukom. At ang tawag po, mga kapatid, hallelujah, sa judge, mga kapatid, ang tawag po natin ay hukom, huwes, Espanyol po. At mga kapatid, sa tinatawag na sa Bisaya, mga kapatid, no, hukom, ang tawag po sa judge. Amen. At hindi pa po basta-basta ordinary na hukom ito, mga kapatid, dahil ito po ay liko na hukom na nilapitan nitong masugid na bao na nangangailangan ng hustisya. Yet when the widow, mga kapatid, is at need, the Bible is there. God is telling people of society to give, hallelujah, attention to the needs of this widow, mga kapatid, in society. Now, sabi pa po rito, mga kapatid, in Luke 18:2, there was a judge who neither feared God nor cared about men. Hindi na nga natatakot sa Diyos, makasarili pa, or narcissistic, or corrupt na judge. And in Luke 18:3, the Bible said that the widow was relentless. The widow was tenacious. The widow, mga kapatid, is, to say the least, mga kapatid, ayaw niya pong tumigil sa kalalapit dun sa likong hukom o huwes. Grant me justice against my adversity. Mga kapatid, the verb is an imperfect tense in Greek. Kung atin pong pag-aaralan ang bersikulo na nagsasabi na yung babae ay bisita ng bisita at punta ng punta sa hukom, mga kapatid, indicates the Greek word, indicate continual action. Nagpapatunay na siya po ay hindi po nagpatumpik-tumpik, siya po ay palaging nakatutok sa kanyang kaso at naaabala na ng husto yung hukom. She did just not go once. Hindi lang siya nagpunta ng isa. The widow kept coming again and again. At sabi ng Luke 18:3, mapilit, tuloy-tuloy, masugid, hallelujah, at matyaga pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The judge, hallelujah, was said to neither fear God nor cared
about men. What kind of judge is this? Kung ating pag-aaralan para ating lalong maunawaan, kailangan malaman natin ano ba yung comparison ng judge dati sa judge sa panahon natin. The judge was said to neither fear God nor care about men, a corrupt person caring nothing of public opinion. Wala siyang pakialam. Ang gusto niya ay kailangan siya'y kumita at kung may magsusuhol sa kanya, tatanggapin niya to. He is his own man, caring nothing about others' welfare. Wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. Siya'y walang takot sa Diyos at narcissistic. At yan po mga kapatid, kung ating pag-aaralan ng judges in our culture, judges serve as arbitrators. Ang mga judges natin sa panahon natin ngayon ay sila po'y pumapagitna sa mga nagkakaroon ng kaso. Ang defendant at ang plaintiff ay nagkakaroon po ng banggaan sa korte at sila'y pumapagitna. Sila'y mga officer at law enforcers and impartial decision makers. So ang hukom ay importante pong tao sa lipunan and who maintains the trust of the public. They act as role models, hallelujah. They required to display virtues such as integrity, patience, and compassion. Kailangan makitaan sila sa kanilang pagiging judge sa kanilang korte na sila po ay patas at sila po ay tinatawag na meron pong integridad. Pag sinabing integridad, hindi po siya portion lang yung kanyang pagiging katiwa-tiwala, kundi holy. Ang sinabing holy, W-H-O-L-L-Y. Buo yung kanyang pagkatao. Kaya ang tawag doon ay may tao siya na may integridad. At higit sa lahat mga kapatid, siya po'y dapat meron pong compassion o kailangan may awa siya. Paano mga kapatid kung yung tao na pumunta sa kanyang korte ay walang kaya at wala pong salapi. Sa panahon natin mga kapatid, sinasabi nila, ang hustisya raw ay kumikiling dun sa may pera at dun sa mga meron. At kung ikaw ay mahirap, kadalasan mahuhuli ka pagdating sa kapanahunan natin ngayon. Kung tatanungin nyo, hindi naman po sa lahat ng oras ganon. Hindi naman po lahat ng ating judge corrupt. Marami lang po sa kanila ang ganon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nandoon mga kapatid, judges in the first century, according to Craig Kinnear, ito pong sabi niya, were to fear God and therefore defend the oppressed. Many ancient societies had severe legal penalties for unjust judges. Kahit sa lumang panahon pa, ay hindi na po kaaya-aya sa lipunan, even in the first century, na judge na tinawag ka pero liko ka. Kasi ang judge talaga dapat may takot sa Diyos at may awa sa kapwa at patas. Pero itong kinausap ng babae na masugid sa ating pong parable, wala nang ang takot sa Diyos, wala pang pakialam sa kapwa. So mga kapatid, ano pong sinabi mga kapatid, para lang lalo pang lumawak yung ating pag-unawa sa judges, sa mga hukom, even in the old times. In 2 Chronicles 19:5-7 it says, Jehoshaphat appointed judges in the land of Judah, and he told them, now let the fear of the Lord be upon you. Judge carefully, for with the Lord our God there is no injustice and partiality or bribery. Kayo na tinatalagang mga hukom at huwes, kailangan kayo ay maghatol ng maingat dahil sa Panginoon walang inhustisya, walang hindi patas, at walang suhol. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So sa lumang panahon pa, in the book of Chronicles, yung mga judges supposed to be ay mga taong may takot sa Diyos. At dahil may takot sa Diyos, may awa rin sa kapwa. At ayaw nilang gagawa ng mga injustices. At they are
partial or they are impartial, meaning to say hindi sila nababayaran at hindi pa nasusuhulan, they don't believe in bribery. Yet judges often abuse the system in the first century. Kaya hindi na po kataka-taka kung yung unang century masalimuot na, corrupt na, ngayon lalo na sa ating kapanahunan. Again, hindi ko po nilalahat dahil meron pa rin pong matutuwid. Kaya lang, dahil nga yung ating pagkakaalam, even in the first century, ganito na po katindi ang mga judges, they abuse the system. Then, somehow, mga kapatid, sa ating panahon ay meron pa rin mga ganito. Judges in Jerusalem were called Diane Jezeroth. Judges of prohibition and punishments. Sila raw po ang mga hukom na nagpaparusa at nagbabawal. Later, rabbis made a play on these words and they called them Diane Jezelet, judges of thievery, because they perverted justice through bribery. So mga kapatid, mga kaibigan, nakalulungkot yung mga taong nasa posisyon, hindi po nila naganap ang kanilang dapat natungkulin. Sabi pa po ng Talmud, now, ano ba yung Talmud, mga kapatid? Kung kayo po ay nakakaalam ng 5 aklat ni Moses sa Torah, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yung 5 na to? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yan po ay ang Torah. Yung Talmud, mga sinulat na mga rabbi, para yung Torah may apply. Nakuha niyo po, mga kapatid. So yung Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung Talmud, aklat na sinulat ng rabbi para maisagawa, isapamuhay yung Torah. Okay? Ang sabi naman ng Talmud, mga kapatid, tungkol sa mga judges, these village judges who were so easily bribed that they were willing to pervert justice for a dish of meat. Nakalulungkot, mga kapatid, unang panahon, babaguhin nila yung kanilang paghatol at sila'y handang mandaya basta sila'y masuhulan kahit karne lang po ng tupa ang kapalit nito. Mga kapatid, mga kaibigan, this unjust judge, kung ating babalikan ng ating talinghaga, was said to neither fear God nor care about men. Without money or power, the widow persists. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kataka-taka pero totoo. Ang babaeng bao, ang balo, ang byuda, walang pera, walang hindi nga pinapansin ng lipunan Siya po ay nagpumilit at nagmasugid pa rin kinausap ang hukom, and the judge grants her justice. The judge grants her justice. Kataka-taka pero totoo, tinulungan siya nitong hukom na to. Likuman siya, pero may hustisya siyang natanggap. Lucas 18:4-5, even though I don't fear God or care about men, yet because this widow keep bothering me, ang babaeng ito palagi akong ginugulo, at I will see that she gets justice so that she won't eventually wear me out of her coming. Napansin niyo yung kanyang katwiran? Ang judge ba na to ay interesado, mga kapatid, hallelujah, sa hustisya? Bagamat siya'y judge. Bakit niya binigyan ng hustisya ang babaeng masugid? Tenacious, relentless sa pakikiusap sa kanya. Ayaw na siya maabala. Hindi naman niya talaga tutulungan yung judge, dahil judge siya, yes, makakabigay siya ng justice dahil siya po yung nakaupo sa kanyang korte.
Pero kung tatanungin, sisilipin mo sa pananalita niya, hindi siya interesado kung sino talaga tama. Para lang matapos yung kaso, binigyan niya ng hustisya itong babae para wag na siyang maabala, mga kapatid. At dahil doon, mga kapatid, hallelujah, this is a teaching, hallelujah, of prayer. Siguro, tatanong kayo, paano kaya pumasok ngayon, Pastor, itong teaching about prayer? Kung babalikan po natin yung makalumang pamamaraan ng mga rabbi sa pagturo, nagtuturo po sila ng Kal Bahomer. Kal Bahomer. Pastor, ano yung Kal Bahomer na yan? Ito po yung teaching of the lesser to greater. Ibig sabihin, nagkwento ng isang kwento tungkol sa judge at sa widow. At next, mga kapatid, binigay yung mas mabigat na katuruan. At yung katuruan na yon, mga kapatid, ay mababasa sa Lucas 18:7 hanggang 8. And will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice and quickly. Hindi katulad ng Diyos ang likong hukom. Ang Diyos, mga kapatid, ay Diyos. At kung meron man siyang mga anak na patuloy, masugid, mapilit, matyaga na nananalangin sa Kanya, pababayaan kaya ng Diyos na banal na hindi niya marinig ang pakiusap ng kanyang mga sariling anak? At heavy, mas mabigat. Kung dito gusto lang matapos na yung kaso eh. Eto, mga kapatid, iba ang relasyon natin sa Panginoon. Yung balo saka yung walang connection sila eh. Naiinis na nga yung judge na liko eh. Sabi niya, kausap lang natin kahapon, bakit naririto ka naman? Umuwi ka na, ayusin natin yan. Pero sabi ng Biblia, sinabi lang nun ng judge para umalis siya. Pero sa kakukulit at pag-uulit-ulit at tuloy-tuloy na pakikiusap ng babae, mga kapatid, na baot balo, pinagbigyan niya itong tao. Kung ano pa ba, mga kapatid, i-compare natin. Hindi natin makumpara sa Diyos ang likong hukom. Dahil God is a holy God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hindi natin pwedeng ikumpara. Dahil ang pinag-uusapan dito, dalawang bagay. Manalangin ng walang patid. At sa dulo, huwag susuko. Tuloy-tuloy na pananalangin, pray always, and next, do not give up. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah, praise the name of the Lord. If a wicked man will sometimes do good, even from a bad motive, how much more will God do right? Kung ang tao hindi tuwid, gumagawa pa rin ng tama kahit mali ang motibo niya, paano ang mabuting Diyos? Hindi ba siya gagawa ng tama, knowing na siya ay banal, mabuti, at Diyos na buhay? Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. The Lord listens. The Lord listens. Pero minsan, mga kapatid, tayo na dapat ang nagpupumilit. Tayo na mga anak niya na dapat hindi tumitigil sa pananalangin. Kung ating titingnan po yung mga nagpe-pray sa ating pong prayer meeting, tiningnan ko yung nagpe-pray sa mga ladies, iilan lang po ang nagpe-pray.
Parang yung ibang mga Kristiyano, ganito, sige, mama ko naman, nagpe-pray na, okay na. Diba? No? Mama ko naman, nagpe-pray eh. Sige, okay na ako, pinag-pray na ako. Hindi po ganun. Ang paglapit natin sa Lord, individual, mga kapatid. Prayer natin sa Kanya, kailangan nandoon. May pagpupumilit, may pagpupursigi, mga kapatid. Ha? Bakit ganun, mga kapatid? I tell you what reason I have for people why they are not praying anymore. Or if they pray just for the sake of praying and no more, no less. For our God assuredly grant justice to His elect, and He is just and responsible, and He deeply cares for His chosen ones and will bring about justice swiftly. Never give up, mga kapatid. The parable teaches 2 points. Believers should always pray and never give up. Persistence. Palapakan po natin ang Panginoon. But why do people give up? Bakit ang tao sumusuko? Samantalang mananampalataya na, yung iba disciple na nga, yung iba naman mga kapatid, hap-hap mga kapatid, gusto maging mananampalataya pero gusto pa rin nasa sanlibutan, gusto niya yung Sunday nasa Lord siya, pero pagdating ng Monday, Tuesday, Thursday hanggang Saturday, balik siya sa sanlibutan. Basta pagdating naman sa Sunday, yung magpapalinis siya, parang maliligo lang siya pag linggo. And it becomes a dualism kind of life. When in fact, if you are a Christian, during Sunday, you are a Christian throughout the day or the week, mga kapatid, and forever supposed to be. Palapakan po natin, Lord. Why do people give up? It is easy. It's still easier to give up than to hold on. Pero sayang po, kung ikaw ay umandar na, matagal ka nang nagpasensya, matagal ka nang naglilingkod sa Lord, ang sabi mo, hindi ko na kaya. Naisip ko tuloy mga kapatid, yung crane, alam nyo yung crane? Yung para siyang malaking heavy equipment na meron po siyang pangkuha ng meron siyang pangkuha ng mga bakal. Inaakyat niya para itatransfer niya yung bakal from the truck delivery towards the site. So may crane. Pero yung crane, hindi po magwo-work yung crane. Alam niyo yung crane? Para siyang mechanical arm na malaki. Na hindi na po gagawin ng tao yung pagkarga ng mga bakal, kundi makina na, crane na po ang gagawa nun. Sa mga engineer, kahit di naman engineer, alam po natin yung crane yun ang ginagawa. Ang tanong, magagawa ba nung crane yung kanyang trabaho kung wala siyang counterweight? Yung kumukontra, ibig sabihin kumukontra dun sa puwersa na paano niya iaakyat yung mabigat na bagay. Pag walang kumukontra dun sa pagkarga niya ng mabigat na bagay, tataob siya. It will tip. Babagsak siya. Bakit ka ba naglagay ng crane kung walang counterweight? Hindi niya magagawa yung trabaho niya. Display lang po yung crane kung walang counterweight. So maglalagay ka ng crane doon, dapat kumpleto, merong counterweight para magawa niya yung kanyang pagkarga ng mabibigat na bagay. Ikaw na mananampalataya, tayong mananampalataya, ang dami na mabibigat na bagay tayong dinala sa buhay. At hindi dahil sa counterweight nating sarili, kundi sa biyaya, pag-ibig, pagkalinga ng Diyos. Kaya mo nakakayahan ng kargahin yung mga mabibigat na bagay na yan. Tapos sabihin mo, siguro mga kapatid, ganito, siguro sumablay, may bakal na nahulog, may nasaktan, hindi na hospital at nakalabas naman. Salamat sa Diyos. Ang sabi mo, hindi na ako magpapatuloy. Kasi hindi pala ako effective. Nagkamali ako. Yung ba yung magiging dahilan para matigil ka na sa yung buhay na hindi ko nagagawin yan kasi I failed. Yun po ang dahilan bakit yung tao sumusuko. They
They fear public failure and public judgment. Ayaw nila, mga kapatid, na yung save face. Samantalang, hindi naman ibig sabihin, alam niyo mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, marami pong mga tao ganyan. They fear public failure and judgment, and they give up. It's as if when giving up, that is the solution. Di ba ang dapat lang gawin kung ikaw nagkaroon ng aksidente, mga kapatid, sa pagkuha ng bakal na yan, mag-ingat ka na sa next time. Talian mo na maayos. Di ba? Gawin mo yung tama para yung ma-minimize kung meron mang aksidente. Kasi dun sa workplace, gusto mo sa isang taon walang aksidente. Di ba? Ayaw mo na aksidente, gusto mo yung workplace mo maganda. Nasira yung record. Give up na, resign na. Hindi po ganun. Go on. Continue. Persist. Do not give up. Ang pinag-usapan natin dito, ang ating Panginoon. At isa po sa isang nagagawa natin na mapapatunayan na hindi na po tayo sumasampalataya sa Lord, nababawasan at baka mawala pa yung lack of prayer. Yan ang unang nawawala. Hindi, nag-pray naman ako kanina. Hindi niyo ba alam, mga kapatid, ang prayer, mga kapatid, yan po yung tinatawag na tawag dito na parameter or measurement na kung ikaw ay tunay na sumasampalataya pa rin sa Lord. Kasi ang tanong, mga kapatid, dun sa huling verse, nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Napapansin natin, mga kapatid, sa paligid, kung kayo uma-attend ng ating Bible study, naririnig nyo yung ating pinag-aaralan. If I remember it right, we studied Russia will spearhead an attack to Israel. Naku, Pastor, bago yan Galing po yan sa Ezekiel 38, Ezekiel 37. Yan po ang pinag-aaralan doon. So the time clock of the Lord is nearing midnight. Malapit na po matupad ang mga hula ng Bible. So mga kapatid, kailangan tayo ay conscious na yung ating faith, mga kapatid, buhay sa mga huling panahon. Kasi sabi nga ng Lord, kung ako'y babalik sa panahon para kunin ko ang mga mananampalataya, sila ba'y mananatiling mananampalataya pa rin? Makikita ko pa rin ba ang aking mga anak naniniwala, sumasampalataya pa rin sa akin? Mga kapatid, mga kaibigan, sana matunghayan niya ang ating church. Kahit yung church man lang natin, mga kapatid, namumunti, ay tapat sa Lord. Hallelujah. Hindi tumitigil sa pananalangin, patuloy na nananalangin at hindi sumusuko, na pag dumating ang Panginoon, makikita niya sa hirap at sa ginhawa ang pananampalataya ng kanyang anak, buhay na buhay at handang sumalubong sa Kanya sa huling panahon. Church, I tell you, lack of self-belief or faithlessness is one reason why people surrender or back out or give up. Wala na po siyang pananampalataya. It's like saying, naniwala ako. Naniwala pa rin ako. Naniwala pa rin ako. Pero hindi ko nakukuha yung aking pananalangin. Maglalaylo na lang muna ako. That's not a solution. Kasi pag naglaylo ka, lalo kang lumalayo sa solusyon sa problema. Dahil lumalayo ka, hindi lang sa lumalayo ka ba sa isang likong hukom? Sa tao, wala kang dapat ikabahala kung aalis ka, liliban ka sa tao na hindi mo naman kilala, hindi mo naman mapapagkatiwalaan. Pero itong pinag-uusapan natin, Diyos na mismo, mga kapatid. Hallelujah. Iba pong usapan
overwhelming obstacle that make goals seem unattainable. Merong kang panaginip at dahil ninalapit mo sa Lord ang panaginip mo na to at gustong-gusto mo itong makuha pero tila malapit na pero tila malayo pa rin at ikaw ay sumuko na. Samantalang abot tanaw na ang panaginip na hinihiling mo sa Lord. Yung panahon na maaabot mo na, doon ka pa sumuko, hindi mo na tuloy na abot. So, giving up, ladies and gentlemen, is never a solution. Napapansin nyo, lahat po ng aking pong sineshare sa inyo na ginagawa ng tao, hindi po solusyon. Karagdagan pa sa problema ng tao na tumalikod. Unrealistic expectation of fast progress. Bakit marami po na-i-scam sa mga tao, mananampalataya man o hindi? Kasi gusto po natin yung yung easy, tawag dito? Easy reward. Hindi ka naman nagtrabaho. Bigay mo lang sa akin yung yung number mo. Tanggapin mo yung yung ayuda ni ganito, ni BBM, ni ABC, ni FYG, kung sino man tao. Pinadala mo yung number mo dahil gusto mo na ayuda. Sabi niya, 8,000 lang, 8,000 rin to Yung pala, pag hindi ka nag-ingat at yung bank account mo naka-tie up dun sa cellphone mo, baka ikaw pa yung nakuhaan na ng pera, mga kapatid. Scam. Because of ang sarap kasi nung ganun, mga kapatid Gusto natin yung reward, mga kapatid, mabilis kaysa pagtatrabahuhan. Palakpakan po natin ng Lord. Fast progress. And that is expecting too much. Na hindi ka pa naman nagtatrabaho na maayos, hindi ka pa naman talaga susumikap na maigi, ang gusto mong reward ay sobra-sobra unbelievable na. And you give up because you did not get it. Persist, church. Magpatuloy sa Panginoon. Keep going on. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Praying always. Never giving up. Church, huwag tayong tumigil. Magpatuloy tayo. Kung marami pong sumusuko, we will encourage them to come back. But we want them back alive. Kasi yung iba nakakapanumbalik sa Lord, funeral service na po. We don't know kung nakahingi sila ng tawad bago po sila tinawag ng Panginoon. Pero ang payo ko sa simbahan, ang ating church po, kaaayuno pa lang po natin. At doon po sa hindi nakaayuno, ito pong buwan na ito, mga kapatid, is a prayer and fasting fire month na tayo dapat nag-aapoy. At gaya ng sabi ko, mga kapatid, kung merong magpapaapoy sa atin, apoy pa rin ng Lord. Yung pagsindi ng apoy galing pa rin sa Kanya. At hindi tayo mag-aapoy kung hindi tayo nakikipag-ugnayan patuloy sa Panginoon. Anong paalala ng Lord sa mga alagad? First verse. Kayo mga alagad, pray always and do not give up. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Tapos kwento niya yung babaeng mapilit, matyaga at masugid. Dapat ganun din tayo sa Lord. Don't give up. Hallelujah. Never give up. Kung ano man nangyayari, don't give up. Sabi ng mga tao, mas mahihirap pa ang panahon, hindi na po bago yan
Matagal na natin naririnig yan. Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Kaya lang doon sa mga natatakot, mas mainam pa rin yung maglaylo muna ako. Mag-give up na muna ako. Pagkaayos na, babalik ako. Nakarinig na ba po kayo ng ganun? Mag-church ako pag wala na kaming problema. Ang sabi ko sa loob-loob ko sa mga nagsasabi ng ganito, hindi ka na kailanman makaka-church niyan. Kasi ang tao, hindi talaga lulubayan ang problema. Ginawa mo pang, ano pa ang tawag doon? Ginawa niya pang leverage. Na, Panginoon, solve mo yung problema ko. Kung hindi ako makaka-church. Leverage. Hindi na nga naka-church kasi lalo pa siya nadagdagan na maraming problema. Pero sa atin, may problema, walang problema, magpe-pray tayo. May problema, walang problema, we will not give up. May problema, walang problema, tuloy. Hallelujah.